Pagkatapos ihatid ang mga picnic basket sa kotse, dinala siya ni Nico sa ibang bahagi ng parke. Naupo sila sa isang bench. Nagkulitan at nagtawanan. Yun na yatang pinakamasayang pagluwas ni Amanda sa Maynila. Umaasa siya na masusundan pa yon. Ganoon pala talaga, naisip ni Amanda. Kapag masaya ang isang tao at kasama nito ang taong mahalaga rito, mabilis ang takbo ng oras at hindi namamalaya na paglipas ng mga araw, linggo at buwan. Iyon ang nangyari sa kanya. Nagbago na rin ang pananaw niya sa buhay. Mas naging positibo siya tuwing gumigising siya sa umaga. Naroon na agad ang ngiting hindi yata napapalis kahit sa kanyang pagtulog. Nagbago ang lahat mula nang bumalik siya sa Masbate. Baon ng masasayang alaala niya kasama si Nico. Walang kasiguraduhan kung kailan uli sila magkikita. Pero nangako sila sa isa't isa na hindi sila maglilimutan. Constant ang communication nila. Madalas na si Nico ang nauunang mag-text o tumawag sa kanilang dalawa. At hindi nalingid sa kanyang ina ang mga yon. Pati kasi rito ay naging expressive at malambing siya, gaya ng umagang yon. Good morning, Mama. I love you. Ha? Hindi makapaniwala na ekspresyon nito. Ano bang nakain mo? Parang linta kung makadikit ka sa akin ngayon. Kinikilabutan din ako sa mga sinasabi mo, Amanda. Hindi agad siya nagsalita. Hinintay niya ang gagawin nito. Pero sa tuwa niya hindi naman ito nagtangkang kumawala sa yakap niya. Hindi ko madalas gawin to dahil palaging nakaalis ka na bago pa ako magising. Tumigil ka nga. Matanda na ako para lambingin mo at matanda ka na para maglambing ng ganyan. Nito, saka ko mawala sa yakap niya. Ang akala niya iiwan na siya nito sa sala. Pero biglang tumamlay ang itsura nito na tila pinagsakluban ng langit at lupa. At sa pagkagulat niya yumuko ito. Saka itinakip ang mga kamay sa muka. Ma? Nag-aalalang untag ni Amanda rito. Umiiyak kayo? Sa kanya tuluyang narinig ang paghikbi nito. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya sa ginawa mong paglalambing, Amanda. Medyo malungkot lang ako dahil ipinaalala mo sa akin ang masasayang araw namin noon ng ama mo. Ma, hinagod niya ang likod nito. Napapaiyak na rin tuloy siya. Akala ko nakalimutan niyo na siya. Kung alam niyo lang na matagal ko nang gustong itanong sa inyo tungkol sa kanya. Maingat niyang wika. Gusto ko sanang subukan siyang hanapin, kung pwede. Hahanapin mo siya? Nag-angat ito ng muka. Pero malabo na sigurong matagpuan mo siya, Amanda. Matagal na panahon nang lumipas. Ni hindi natin alam kung nasa Chicago pa rin siya o kung buhay pa siya. Gusto ko pa rin subukan, Ma. Giit niya. Pakiramdam ko kasi hanggat hindi ko nakikita ang tunay kong ama may kulang sa buhay ko at sa pagkatao ko. Matagal ko nang inaalalang mga yan. Pag-amin nito. Ang totoo kaya hindi ako naglalagi rito sa bahay dahil ayoko magkaroon tayo ng ganitong moment. Pakiramdam ko ang laki ng kasalanan ko sa'yo bilang ina. Hinayaan kita na lumaki ng walang ama. Naramdaman ko rin yun, Mama. Pag-amin din niya. Hindi ko nga lang masabi sa'yo dahil baka lalo kang magalit sa akin at kagaya ng tatay ko iiwan mo na rin ako. Hindi kita kayang iwan, anak. Kung kaya ko, sana'y noon pang ipinanganak kita. Kahit noong ipinagbubuntis kita at nawala na parang bula ang ama mo, hindi ko pa rin nagawang ipalaglag ka. Oo, pumasok sa isip ko minsan na ayoko sa magiging anak ko dahil kahihiyan ang dala niya. Nagpapaalala lang siya sa akin sa mga kamalian ko. Nang dahil sa'yo, natigil ang pagpapakasaya ko. Dahil sa'yo, umuwi ako dito sa Masbate at hindi na nakaalis pang muli pero anak kita. Sariling dugo at laman ko. I'm sorry, Ma. Wala kang kasalanan dahil nagmahal ka lang at nagtiwala. Pero ayoko rin magalit sa papa ko dahil hindi ko naman alam ang buong kwento. Nangako siya sa akin na babalikan niya ako kapag naayos na niya ang problema ng mga magulang niya. Pero ni sulat ay wala akong natanggap mula sa kanya. Sinubukan niyo ba siyang sulatan? Oo, maraming beses. Pinadalhan ko pa nga ng baby pictures mo eh. Ipinaalam ko rin sa kanya ang buong pangalan mo at ginamit ko pang apelyido niya kahit hindi kami ikinasal noon. Ginawan ko na lang ng paraan sa munisipyo dahil kinakapatid ko yung nasa Registry of Deeds. Nakaramdam siya ng kahungkagan. Gumawa ng paraan ng kanyang ina para ipaalam sa kanyang ama na iniluwal sa mundong isang Amanda Adams. Tahan na, Ma.
Baka may magandang rason si Papa kung bakit hindi niya tayo binalikan. Pag-iigihan ko ang pagtatrabaho para madagdagan ng ipon ko. Gagawan natin ng paraan na mahanap si Papa. Magpapatulong ako kay Jane. Ang laki na ng utang na loob mo sa kanya, anak. Napakabait niyang kaibigan. Hindi siya nagdalawang isip na alokin ka ng trabaho samantalang ako na mismong ina mo hindi ka man lang magawang suportahan sa laban mo sa buhay. Naku naman ma, pangpamas na tong drama natin. May laban sa buhay ka nang nalalaman dyan. Nagpapasalamat pa rin ako dahil ikaw ang nanay ko. At sa kabila ng hirap na dinanas mo, itinaguyod mo pa rin ang pag-aaral ko. Kaya dapat lang siguro na pagbigyan mo ako ngayon. Nginitian niya ito. Sumama kayo sa akin ngayon sa bull riding club. Anong gagawin natin doon? Baka mamaya puro mayayaman na mga nandun at mapahiya ka lang. Saka wala rito si Kate. Hapon na siguro magpapakita yun dito. Walang magbabantay sa bahay natin. Sanay ng bahay natin na nag-iisa at palaging iniiwan ma. Hello? Pinatirik niya ang kanyang mga mata. Basta sumama ka sa akin, magbabanding tayo. Maghanda na kayo, okay? Teka lang anak ha, sabi nito. Una nagtatrabaho ka, tapos nagkasakit. Ngayon, malakas ang pakiramdam ko na may kinalaman ng mga pangyayaring yun kung bakit ka nagkakaganyan. May nakilala kang special someone somewhere along the way, no? Magkwento ka sa akin kung bakit ganyan ka kasaya. Mahigit 1 buwan na rin simula nang lumawas ka sa Maynila at ganyan ka na pag uwi mo. Sa totoo lang ay nakakahalata na ako. Kakaibang excitement ang naramdaman ni Amanda nang maalala si Nico. Itong nagbigay ng kulay sa buhay niya. Hindi na niya in-entertain sa isip na magkakaproblema siya kay Gio kapag nakipag-break siya rito. Nawala na lang ito na parang bula. Tumigil na ito ng tuluyan sa pakikipag-communicate sa kanya. Naalala niyang sinabi ni Nico noon na itong bahala sa kanya. Nababantayan siya nito. Malay niya, baka nagkita na ito at si Gio nang hindi sinasadya at kinumpronta ni Nico ang huli. Kahit medyo imposible yon, wala na siyang pakialam. Basta masaya na siya. Alam mo bang ganyan din ako noong una kong makilala ang ama mo? Hindi ako nagkukwento. Halos hindi na nga ako nagsasalita. But deep inside ay kinikilig ako dahil sobrang in love ako. Maalala ko lang ang ngiti niya, ang amoy niya. Parang idinuduyan na ako. Talaga ma? Na-excite na wika niya. Tinatarayan mo rin ba siya noon? Mainit ang dugo mo pero ang gwapo-gwapo naman niya sa paningin mo, ganon? Aba, ganoon nga ang ginagawa ko noon anak. At ang papa mo naman ay isang makulit na Amerikano na aliw kapag iniiwasan ko siya. Hanggang sa minsan ay muntik na akong ma-hold up ng isang adik at siyang tumulong sa akin. Naging makulit na manliligaw ko na siya pagkatapos noon. Madalas ba kayong magkasama noon? Gaano katagal bago mo siya sinagot? Excited na tanong niya. Saka, sumasama ba siya sa mga lakad mo? Parang hindi nakatanungan yan anak ha. Tudyo nito sa kanya. Gusto mo lang yatang ikumpara ang nangyayari sa'yo sa mga nangyayari sa amin ng papa mo eh. Iba pa rin kasi kung sa'yo ako magtatanong dahil may experience ka na. Si Jane naman kasi hindi nagkikwento. Puro biro at panunodyo sa akin yun. Sino bang sinasabi mo? Boyfriend mo na ba? Taga saan at paano mo nakilala? Usisa nito. Ang totoo niyan ma, hindi ko siya boyfriend. Pero gusto mong maging kayo. Tumango siya. Di magpa-cute ka sa kanya. Huwag mo siyang iwasan at bawasan mong pagtataray sa kanya. Ganun na nga ang ginagawa ko ma. Napapangiting sabi niya. Abay dapat mo na siyang ipakilala sa akin kapag ganyan. Masaya akong malaman na may minamahal ka at may nagmamahal sa'yo. Basta wag kang tutulad sa akin anak. Ayoko munang isipin yan ma. Hindi pa ako mag-aasawa. Hahanapin pa nga natin si Papa, di ba? Bigla niyang naalala na may atraso pa nga pala siyang dapat bayaran kay Nico. Well, sa ilang beses na nahalikan siya nito, sisingilin pa ba siya nito? Pero kung ganoon man, she would still gladly oblige him. Tandaan mong mula sa araw na ito, pwede ka na magsabi sa akin ng mga problema at saloobin mo. Hindi ko man mabigyan ng solusyon ng mga yan. Bilang ina mo ay gagawin ko ang lahat para i-comfort ka. Babawi ako sa iyo ng bonggang-bongga. Naluha siya sa tinuran ng ina. Nagyakap sila ng mahigpit. Lalo siyang ginanahang pagbutihin ang kanyang trabaho. Hindi na lang si Jane ang inaasahan niyang matatakbuhan niya ngayon, kundi pati ang kanyang ina. At malamang si Nico din.
Napangiti siya sa isiping yon. Pagkatapos ipasyalang ina sa club at maibili ito ng mga bagong damit, nagpaalam itong aalis at may pupuntahan pa raw. Naiwan si Amanda kasama si Jane sa entrance ng boutique at inihatid ng tanaw ang mama niya. Happy ako girl, mas close na kayo ni tita ngayon. Bongga ka ha, hindi lang love life ang namamayagpag kundi pati family life din. Pasimple ka kung bumanat iha. Sira, anong pasimple kung bumanat dyan? Hirap kaya. Nakaingos na sabi niya, ngunit may nakapaskil na ngiti sa kanyang mga labi. Ganyan lang talaga siguro, 'di ba? May nagsara pero may nagbukas naman. May nagwakas, may bagong simula. Kailangan lang ay open ka sa change. Ibang level yan ha? Natatawang sabi niya. Nosebleed. Tinampal siya nito at gumanti siya. Nagkulitan sila roon na parang mga batang walang ibang naiisip kundi ang maglaro. Uy, ano yan? Natigil sila sa ginagawa nang marinig nilang boses na yon. Cole, Jasper, kayo pala. Anong atin? Bati ni Jane sa mga dumating. Wow, flowers. Para sa akin ba yan? Wish lang namin, Jane. But unfortunately, not for you. Para kay Amanda to. Sa akin? Hindi makapaniwalang sabi niya. Huwag niyo akong pagtripan ng ganyan. Isusumbong ko kayo kay Nico. Ipapalason ko kayo sa kanya. Biro niya habang tinatanggap ang pumpon ng mga bulaklak. Hep, hindi mo magagawa yan. Sabad ni Jasper. Basahin mo sa card kung kanino galing ang flowers mo. Sinunod niyang sinabi nito. Nang mabasa ang nakasulat sa tarheta ay parang lumuksong puso niya. Amanda, 143, XOXO, Nico. O ngayon, ipapalason mo ba kami sa kanya? Tanong ni Jasper. Talagang inabala pa ako ng isang yun at inutusan na pumunta rito para lang maibigay sa'yo yan. Amanda, grabe. Ikaw na talaga. Tudyo ni Jane sa kanya. Inggit naman ako. Inggit ka dyan. Binalingan niya ang 2 club members. Salamat ha. Binabawi ko ng sinabi ko. Ayan, mission accomplished. Ako naman na magpapakitang gilas ngayon. Aalis na kami ni Jasper ha. Paalam ni Cole. Sana ganyan din ang maging reaksyon niya. Umalis na ang 2 at naiwan sila ni Jane na nagkatinginan. Sino kayang sinasabi nun? Tanong niya. May alam ka? Meron, pero hindi ko sasabihin. Masyado ka nang masaya. Hayaan mo naman ang iba. Biro nito. Joke, para namang hindi mo alam na si Mayang pinopormahan yan. Nakalimutan mo na pala nung grand opening dahil nagsulo ka. Nagsulo kayo ni Nico. Ramdam niyang pamumula ng mga pisngi sa sinabi nito. O hala, work na tayo ng makarami. Siya nga pala may rodeo event sa katapusan ng summer. Dapat makagawa tayo ng mga bonggang summer outfit para maraming pagpipilian ng mga kliyente. Oo, damihan natin. Tara, trabaho na tayo. Magkaakbay na sila nang umakyat sa 2nd floor na kinaroroonan ng working area nila. Dahil inspired, naging tila madali para sa kanyang trabaho. Nasa the roof sina Amanda at Jane para magtanghalian. May maingay na helicopter silang naririnig at tila nakatakdang maglanding sa gitna ng arena ng bull riding club. Na-curious sila ni Jane kung sinong paparating, kaya nakiusyoso sila at sumilip sa ibaba ng building. Pero hindi ganoon kaklaro sa paningin nilang mga tao sa ibaba, kaya bumalik na lang sila sa mesa nila. Pero muling nakuha ang atensyon nila ng isa sa mga eroplano na tila nagpapakitang gila sa himpapawid. May VIP na darating dito sa club at nagpapakitang gilas yung eroplano na yan. Nakukulili na ako sa tunog. Reklamo ng isang kapwa diner nila sa the roof. Sinong VIP? Walang nabanggit sina Armand kaninang nakatambay sila sa cafe. Sagot ni Jane. Saka wala ring nabanggit sina Cole at Jasper kanina, di ba? Hindi kaya si Mateo? Mungkahi niya. Kung hindi biglaan, espesyal kadalasan ng pagdiriwang kapag dumadalaw si Mateo. Lalo na kapag may dala itong mga bisita. Kapag naman ayaw malaman ng mga tao na naroroon ito, ay sa malaking bahay sa burol ito dumediretso. Amanda, tingnan mo. Kinalabit siya ni Jane. Sa ere may nakasulat. Napatingala rin siya. Hindi niya inaasahan ang nabasa roon. I'm sorry, Amanda. Iyon ang isinulat ng eroplano sa pamamagitan ng tila usok na unti-unting nawawala. Kasabay ng paglayo ng eroplano. Amanda, what was that? Hindi makapaniwala ang reaksyon ni Jane. Nag-away ba kayo ni Nico? Wala siyang reaksyon.
Iisang tao lang ang iniisip niyang maaaring mag-sorry sa kanya at hindi si Nico yon. Dahil kanina lang ay nagpadala pa ito ng mga bulaklak at ang layo sa sorry ng mensaheng isinulat nito sa tarheta. Amanda! Napatingin sila sa pinanggalingan ng sigaw. Si Ching Ching pala yon. May naghahanap sa'yo, nasa cafe siya. Boyfriend mo raw. Puntahan mo na bago pa siya mabugbog ni na Armand. Nagkaroon ata kasi ng mga problema. Boyfriend mo? Tanong ni Jane na tila naguluhan. Amanda, umamin ka nga. Natuldukan mo na bang relasyon yun ni Gio nung nagpunta ka sa Manila? Nakalimutan mo dahil busy kayo sa pagde-date ni Nico? Si Nico, boyfriend mo rin siya, Amanda? Hindi naman siyang nasa cafe eh. Sorry Jane, napayuko siya. Napahiya siya sa kaibigan. Pwede ba akong pumunta sa cafe saglit? Sige, puntahan mo siya, Amanda. Pero bago ka umalis, pakinggan mo munang sasabihin ko. At ngayon ko lang talaga to sasabihin sa'yo. Walang kangiti-ngiting sabi nito. Noon lang niya nakitang ganoon kaseryoso ang kaibigan. Ayusin mong dapat ayusin. Dahil maliban sa reputasyon mo, kailangan din nating pangalagaan ang reputasyon ng club. Huwag ka sanang gumawa ng eksena rito, please. Sorry talaga, Jane. Hindi ko inaasahan to. Sorry din kung nagsinungaling ako sa'yo. Saka ko nalang ipapaliwanag ang buong kwento. Matamlay na umalis siya ng the roof kasama si Ching Ching na tahimik na rin. Kailangan niyang maging matapang sa pagharap kay Gio. Di hamak na mas malaki ang kasalanan nito kaysa sa kanya. Pero kasalanan pa rin yon. Giit ng isang bahagi ng isip niya. Wala na siyang magagawa. Hindi rin siya nagsisisi, pero medyo nahihiya siya. Nagmahal lang naman siya. Nakatagpo siya ng lalaking nagbigay sa kanya ng halaga. Kung matatawag mang pagtataksil yon sa mas taksil niyang nobyo. Bahala na ang Diyos na magpatawad sa kanya. Isa lang ang sinusiguro niya. Kapag natapos ng komprontasyon nila ni Gio, hindi niya na ito babalikan kahit anong mangyari.